Si Adeng ay isang dalaga na labis na hinahangaan sa kanilang maliit na baryo. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang gumising ng maaga upang samahan ang kanyang ina na si Aling Clara sa paglalako ng kamote at iba't ibang kakanin tulad ng suman, biko at bibingka. Sa bawat pagtilaok ng manok, umaalingaw-ngaw na sa buong baryo ang ingay ng kanilang lumang kariton na hinihila ni Adeng habang maingat na itinatakda ng kanyang ina ang mga panindang mainit-init pa at mababango. Ang kanilang buhay ay hindi kailanman naging marangya. Ang maliit nilang bahay na gawa sa nipa at kawayan ay halos yumuko tuwing bumabagyo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nagkulang ang pagmamahal ni Aling Clara kay Adeng. Itinuro nito sa kanya ang halaga ng kasipagan, pagiging masinop at paggalang sa kapwa. Palaging sinasabi ng ina, "Anak, kahit mahirap tayo, hindi tayo mahihirapang umani ng respeto basta marangal ang ating ginagawa." Sa tuwing maglilibot sila sa baryo, ramdam ni Adeng ang pagkakaiba ng kanilang buhay sa iba. May mga batang kaedad niya na makikitang masaya sa paglalaro, samantalang siya ay abala sa pagtulong sa kanyang ina. Ngunit kailanman ay hindi sumagi sa isip ni Adeng na magreklamo. Mahal niya ang ginagawa nila, lalo na at alam niyang ito ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Tuwing Sabado ng umaga, paboritong destinasyon ni na Adeng at Aling Clara ang palengke sa bayan. Habang naglalakad sila papunta roon, bitbit ang kanilang mga paninda, napupuno ang kalsada ng ingay ng mga tao at halakhak ng kanilang mga kakilala. Sa bawat tindahan na kanilang dinadaanan, magiliw silang binabati ng mga tindera. Kilala si Adeng sa pagiging magalang at masayahin. Kapansin-pansin din ang pagiging masinop niya sa pera. Hindi siya basta-basta bumibili ng anumang bagay. Kahit pa alam niya na minsan ay may naitatabi naman siyang konting barya mula sa kanilang kita. "Adeng, bakit hindi ka bumili ng bagong tsinelas? Kita mo na, butas na yung suot mo." Minsang tanong ni Aling Clara habang pauwi sila isang hapon. Napansin niya ang pagkapudpod ng tsinelas ng anak. Ngumiti lang si Adeng. "Ina, maayos pa naman to. Sayang ang pera. Mas mabuti pang ilaan na lang natin sa pagbili ng bigas o pambaon ko sa eskwela." Sagot ni Adeng habang pinipilit ang sarili na hindi ipakita ang kunot noo dahil sa sakit ng paa. Hindi kailanman iniisip ni Adeng ang sarili niyang kalagayan. Mas mahalaga para sa kanya ang pangangailangan nilang mag-ina. Sa kabila ng kahirapan, si Adeng ay napakatalino at masipag sa eskwela. Lagi siyang nangunguna sa klase at hinahangaan ng mga guro. Gabi-gabi, matapos niyang tumulong sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng bahay, nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng gasera. Kung minsan, makikita siya ng kanyang ina na halos nakatulog na habang hawak ang kanyang lapis at kwaderno. "Adeng, magpahinga ka na, anak." Malumanay na sabi ni Aling Clara, sabay dampi ng kamay sa buhok ng anak. Ngunit tutugon sa Adeng ng isang ngiti at sasabihin, "Konti na lang po, inay. Gusto ko pong makakuha ng mataas na grado para proud kayo sa akin." Hindi alam ni Adeng na labis na siyang ipinagmamalaki ng kanyang ina. Para kay Aling Clara, si Adeng na ang kanyang pinakamalaking yaman. Araw-araw niyang pinapanood ang anak na unti-unting nagiging isang masipag, masinop at matatag na dalaga. Sa kabila ng hirap ng buhay, ramdam ni Aling Clara na ang pagmamahal at pagkakaisa nilang mag-ina ay sapat na upang pagaanin ang bigat ng kanilang mga daladala. Isang gabi, habang sila ay naghahanda ng mga panindang kakanin para kinabukasan, tahimik na nagtatanong si Adeng. "Inay, sa tingin niyo po ba balang araw magkakaroon din tayo ng mas maginhawang buhay?" Tumigil si Aling Clara sa ginagawa at nilingon ang anak. "Anak, naniniwala ako na darating ang araw na maaabot mo ang mga pangarap mo. Ang mahalaga ay patuloy kang magsikap at maniwala sa sarili mo. Hindi mo kailangang magmadali. Basta magtanim ka ng mabuti ngayon, sigurado ako, aanihin mo rin ang bunga ng iyong pinaghirapan."
Napuno ng init ang puso ni Adeng sa mga salitang iyon. Sa gabing iyon, lalo siyang napagtanto na hindi mahalaga ang yaman o karangyaan. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na ibinibigay nila sa isa't isa. Isang pagmamahal na hindi kailanman magmamaliw, kahit pa gaano kahirap ang buhay. Sa kabilang ibayo naman ng bayan, si Clarice Montesantos ay isang kilalang pangalan sa kanilang lungsod. Isa siyang dalaga na halos lahat ng tao ay naiinggit dahil sa marangya niyang pamumuhay. Anak siya ni na Don Ernesto at Doña Margaret, may-ari ng malalaking lupain at negosyo sa bansa. Sa mansyon ng pamilya Montesantos, hindi kailanman naramdaman ni Clarice ang kakulangan. Sa halip, lahat ng gusto niya, mula sa magagarang damit hanggang sa pinakamagong modelo ng sasakyan, ay agad na ibibigay. Simula pagkabata, itinuring si Clarice na prinsesa ng kanilang tahanan. Lahat ng utos niya ay kailangang sundin ng kanilang mga katulong. Kahit ang simpleng bagay, tulad ng pagtali ng kanyang sapatos, ay ipinagagawa niya sa iba. Sa kanyang mata, ang mundo ay umiikot sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng luho at kasaganahan, may isang bagay na hindi niya magawang makuha, ang atensyon ni Leo. Isang binatang nagmula sa simpleng pamilya. Si Leo ay isang makisig at mabait na lalaki na nagtatrabaho bilang guro sa lokal na paaralan. Kilala siya sa kanilang lugar, hindi lamang dahil sa kanyang taglay na kagwapuhan, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at malasakit sa mga bata. Nagkakilala sina Clarice at Leo sa isang pagtitipon ng mga kilalang pamilya sa lungsod. Agad na nabighani si Clarice sa presensya ng binata. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa kabila ng dami ng mga lalaking nagkakandara pa sa kanya, si Leo lamang ang umagaw ng kanyang pansin. Subalit, taliwa sa inaasahan ni Clarice, si Leo ay tila walang interes sa kanya. Sa halip na magpakita ng paghanga o paghanga sa kanyang marangyang pamumuhay, si Leo ay palaging magalang ngunit malamig. Alam mo bang hindi pa ako tinanggihan ng kahit sino, lalo na ng isang katulad niya? Minsang sinabi ni Clarice sa kanyang matalik na kaibigan na si Stephanie, habang sila ay nagpapahinga sa isang spa. Halatang inis siya habang iniisip si Leo. Baka naman gusto lang niyang ipakita na hindi siya kagaya ng iba. You know, hindi lahat nabibili ng yaman. Tugon ni Stephanie habang sinasabunan ng mga kamay. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo pang naengganyo si Clarice. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang atensyon ni Leo. Nagpadala siya ng mamahaling regalo, inanyayahan niya ito sa magarbong mga hapunan, at minsan pa ay nagpakumbaba siya sa harap ng maraming tao. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Ngunit nanatiling matatag si Leo. Maraming salamat, Miss Montesantos, pero hindi ko matatanggap ang mga regalong to. Hindi ko rin maibibigay ang anumang inaasahan mo mula sa akin. Magalang ngunit matigas niyang sabi, isang araw nang sunduin ni Clarice si Leo sa paaralan, dala ang isang kahon ng mamahaling relo. Si Clarice ay hindi sanay sa pagtanggi. Sa bawat pag-ayaw ni Leo, mas lalong nasusubok ang kanyang pasensya at pagmamalaki. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Bakit? Anong meron siya na wala ako? Sa kabila ng lahat ng pagtatangkang ito, si Leo ay nanatiling matapat sa sarili. Hindi siya kailanman nagpadala sa kagandahan o kayamanan ni Clarice. Sa kanyang puso, alam niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Pagpapahalaga sa sariling prinsipyo, pagiging totoo, at pagmamahal na hindi nakabatay sa yaman o kapangyarihan. Habang patuloy na sinusubukan ni Clarice na kunin ang puso ni Leo, tila hindi niya napapansin ang tunay na dahilan kung bakit siya nabibigo. Ang kanyang ugaling matapobre at pagiging spoiled ang siyang naglalayo sa kanya, hindi lamang kay Leo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanyang pagnanais na makuha ang gusto niya, unti-unti niyang nakikita na may mga bagay sa buhay na hindi nabibili ng pera, kagaya ng tunay na pagmamahal at respeto. Hindi alam ni Clarice na bukod sa kanyang ugali, si Leo ay may matagal nang napupusuan. Si Leo at Adeng
ay matagal nang magkaibigan. Simula pa noong sila'y mga musmos. Sa kabila ng malaking agwat sa estado ng kanilang buhay, nagbubuklod ang dalawa sa pagiging totoo at simpleng ugnayan. Lumaki sila sa parehong baryo at madalas silang magkasama sa mga simpleng gawain. Paglalaro sa tabing ilog, pagsama sa mga gawain sa bukid, at minsan pa ay pagtulong ni Leo sa paglalako ng kakanin ni Adeng. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang relasyon na higit pa sa anong yaman o karangyaan. Si Adeng, sa kanyang simpleng pamumuhay, ay laging nagpapakita ng malasakit kay Leo. Kahit abala siya sa pagtulong sa kanyang ina, palagi niyang tinitiyak na hindi niya nakakaligtaan ang mga mahalagang bagay na nagpapasaya sa kanilang pagkakaibigan. Natutunan niya mula sa kanyang ina na ang tunay na yaman ay hindi makikita sa salapi, kundi sa relasyon sa mga taong nagmamalasakit. Si Leo, bagamat nagmula sa isang mahirap ngunit maayos na pamilya, ay pinanday ng hirap at tamang aral. Siya ay palaging hanga sa pagiging masipag at mabait ni Adeng. Sa mga simpleng ngiti at salitang nagbibigay lakas mula kay Adeng, natutunan niyang magpatuloy sa kabila ng mga hamon ng buhay. Hindi niya kailanman nakita si Adeng bilang iba. Sa halip, tinignan niya ito bilang isang inspirasyon. Habang nagkakakilala sina Leo at Clarice sa magarang mundo ng mga Monte Santos, si Leo ay laging bumabalik sa alaala ng mga araw na kasama niya si Adeng. Ang kabataang puno ng saya, simpleng pangarap, at tunay na kaligayahan. Sa kabila ng pagsusumikap ni Clarice na makuha ang kanyang atensyon, iba ang tibok ng puso ni Leo. Alam niya kung sino ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Si Adeng. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtuturo, naisipan ni Leo na dumaan sa tindahan ng kakanin ni Adeng. Natagpuan niya itong nakaupo sa maliit na bangko habang nagbibilang ng kita mula sa maghapon nilang paglalako. Napansin niya ang pagod sa mukha ni Adeng. Ngunit naroon din ang ngiti na laging nagbibigay lakas sa kanya. Adeng, ba't hindi ka pa nagpapahinga? Mukhang napagod ka ng gusto kanina. Tanong ni Leo habang umupo sa tabi niya. Gumiti si Adeng at saglit na hinaplos ang lumang kahon ng bariyang hawak niya. Ayos lang ako, Leo. Alam mo naman, kahit pagod, basta may maayos tayong mabibigay kay inay. Sulit ang lahat. Hindi maiwasang mapangiti ni Leo habang pinagmamasdan ng kababata. Sa kabila ng hirap ng buhay, nanatiling matatag at puno ng pagmamahal si Adeng. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Leo na mas tumibay ang kanyang damdamin para kay Adeng. Isang damdaming hindi niya kailanman naipayag dahil natatakot siyang mawala ang kanilang pagkakaibigan. Samantala, si Clarice ay patuloy na nagsusumikap makuha si Leo. Hindi niya alam na ang bawat pagsubok na ginagawa niya ay nagiging mas walang halaga sa mata ng binata dahil sa presensya ni Adeng. Sa kabila ng lahat, nanatiling tapat si Leo sa kanyang sarili. Hindi siya kailanman nagpadala sa kinang ng yaman ni Clarice. Sa halip, mas pinahahalagahan niya ang pagiging totoo at mabuting puso ni Adeng, na siya niyang naging sandigan mula pa noong sila'y mga bata. Sa isang maaliwalas na hapon, matapos ang klase ni Leo, naisipan niyang dumaan sa bahay ni na Adeng. Hawak niya ang ilang lumang libro na kanyang sinadyang dalhin upang makatulong kay Adeng sa kanyang pag-aaral. Alam ni Leo na matalino ang kababata, ngunit kulang ito sa mga materyales na maaaring magamit sa eskwela. Habang binabagtas niya ang makitid na daan patungo sa maliit na bahay na nipa, tila ba bumabalik ang mga alaala ng kanilang kabataan. Ang mga tawanan, ang pagtulong sa isa't isa, at ang simpleng kasiyahan na hatid ng kanilang pagkakaibigan. Nang makarating si Leo, nakita niya si Adeng na abala sa pagtatahi ng sirang sako sa kanilang bakuran. Napalingon si Adeng nang marinig ang papalapit na yabag. Leo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adeng, baka sa mukha ang gulat, ngunit may kasamang saya. Ngumiti si Leo at iniabot ang mga dalang libro. Naalala ko kasi na nabanggit mo noong nakaraang araw na kailangan mo ng karagdagang babasahin. Baka makatulong ang mga librong to. Namula ang pisngi ni Adeng sa hiya,
Ngunit naroon din ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat, Leo. Hindi mo naman kailangan gawin to. Walang anuman, Adeng. Sagot ni Leo. Alam kong magagamit mo to at alam mo namang palagi akong nandito para tumulong. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayan na may nakamasid sa di kalayuan. Si Clarice, sakay ng kanyang magarang sasakyan, ay dadaan sana sa kanilang lugar upang maghanap ng bagong inspirasyon para sa kanyang social media content. Napansin niyang nakapark sa gilid ng daan ang motor ni Leo. Kaya pinili niyang sundan ito upang alamin kung nasaan ang binata. Nang makita niyang nasa bahay ito ni Adeng, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Tumigil siya saglit sa sasakyan. Binuksan ang bintana at tinignan ang eksena sa bakuran. Kitang-kita niya ang masayang palitan ng ngiti ni Leo at Adeng habang hawak-hawak ng dalaga ang mga librong dala ni Leo. Hindi pwede to, bulong ni Clarice habang pinipigilan ng galit na nagsisimula ng kumulo sa kanyang loob. Para sa kanya, ang eksenang iyon ay malinaw na kumpirmasyon na may namamagitan sa dalawa. Isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at naglakad papunta sa bakuran ni na Adeng. Sa biglaan niyang pagdating, nagulat sina Leo at Adeng. Leo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Clarice, pilit na pinipigilan ang inis sa kanyang tono. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang hindi niya pagkakatuwa. Lumingon si Leo, bakas ang paggagulat sa mukha. Clarice, anong ginagawa mo rito? Daan ka rin ba rito sa lugar nila? Sinamaan ng tingin ni Clarice si Adeng bago ito sumagot. Napadaan lang ako. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Tumigil siya saglit at pilit na ngumiti kay Adeng. At sino naman tong kausap mo? Ngumiti si Adeng ng magalang. Ako po si Adeng, kababata ni Leo. Tila nawala ang ngiti ni Clarice. Ah, kababata. Sabay bigkas ng tila hinahamon. Mukhang matalik kayong magkaibigan, no? Bago pa makasagot si Adeng, sumingit na si Leo. Oo, matagal na kami magkaibigan ni Adeng. Napadaan na ako para magdala ng mga libro para makatulong sa pag-aaral niya. Lalo pang uminit ang ulo ni Clarice na narinig. Sa kanyang isipan, bakit kailangan mag-aksaya ni Leo ng oras sa tulad ni Adeng? Isang dalagang wala naman sa kanyang antas. Ngunit pinilit niyang itago ang galit sa likod ng ngiti. Kahit halatang pilit ito. Ang bait mo naman, Leo. Talagang sinadya mo pa siyang puntahan. Sambit ni Clarice, ngunit may bahid ng panunuya. Adeng, napakapalad mo naman at marami kang nakukuhang tulong mula kay Leo. Narinig ni Leo ang tono ng pananalita ni Clarice at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Clarice, hindi yun tulong. Magkaibigan kami ni Adeng at normal lang yun sa magkaibigan. Sana hindi ka nagkakamali ng iniisip. Ngumiti si Adeng ng may halong kaba. Pasensya na kung nag-abala ka pa, Leo. Maraming salamat ulit sa mga libro. Hindi na nagtagal si Clarice at biglang nagpaalam kay Leo. Ngunit habang papaalis, nangako siya sa sarili na hindi niya hahayaan si Adeng na agawin ng atensyon ng lalaki na matagal na niyang hinahangaan. Sa kanyang isip, makikita mo, Adeng, hindi mo ako basta-basta matatalo. Kinabukasan, hindi mapakali si Clarice. Ang tagpong nakita niya kahapon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Lalo na ang ngiti ni Leo habang kausap si Adeng. Sa kanyang paningin, hindi iyon isang simpleng pagkakaibigan. Iyon ay isang bagay na maaaring magbunga ng mas malalim na ugnayan na hindi niya matatanggap. Hindi ako papayag. Bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Kailangan niyang malaman kung sino ang mas karapat-dapat kay Leo. Nang sumunod na araw, sinadya ni Clarice na pumunta sa palengke. Suot ang pinakasimple niyang damit. Bagamat hindi ito maikakailang mamahalin pa rin. Gusto niyang makita kung ano talaga ang ginagawa ni Adeng at kung bakit ito tila napaka-espesyal kay Leo. Pagdating niya sa palengke,
Agad niyang nahanap ang tindahan ni Adeng. Nakita niya itong masiglang nagbebenta ng kakanin, habang abala rin sa pakikipag-usap sa mga mamimili. May dalang saya at kagaanan si Adeng na tila natural lamang sa kanya. At iyon ang lalo pang nagpainit ng ulo ni Clarice. Naglakad siya palapit, pilit nang umiti upang hindi agad mahalata ang inis. "Ikaw pala si Adeng," bungad ni Clarice habang nakatingin sa mga nakahilerang kakanin. "Pabili nga ako ng... ano bang tawag dito? Bibingka." Napatingin si Adeng sa magarang babae sa kanyang harapan. Bagamat hindi niya masyadong kilala si Clarice, naalala niyang ito ang babaeng biglang dumating sa kanilang bahay kahapon. Magalang niyang nginitian ng babae. Opo, bibingka po ito. Gusto niyo pong tikman bago niyo bilhin?" "Sure, why not?" Sagot ni Clarice, ngunit halatang may bahid ng panunuya sa kanyang tono. Tumikim siya ng maliit na peraso at tumango. Di naman pala masama, pero parang medyo matabang." Bahagyang namula si Adeng sa iya. "Pasensya na po kung hindi niyo po nagustuhan. Marami po kaming mamimili na paborito ito, pero baka po hindi lang po patok sa panlasa niyo." Ngunit hindi pa roon tumigil si Clarice. Ganun ba? Siguro nga. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi tatagal ang tindahan mo kung ganito lang ang kalidad ng paninda mo. Dapat siguro, mag-upgrade ka rin ng mga gamit mo. Tingnan mo yan, ang luma ng mga lalagyan mo. Tinuro ni Clarice ang mga simpleng plastic na tray kung saan nakapatong ang mga kakanin. Pinilit ni Adeng na manatiling magalang kahit naramdaman na niya ang hindi magandang intensyon ni Clarice. "Opo, tama po kayo. Plano po naming magpalit ng mga lalagyan kapag nagkaroon na po kami ng sapat na kita. Pero sa ngayon, okay na po to para sa mga suki namin." "Talaga?" tanong ni Clarice, sabay taas ng kilay. "Hindi ba't mas maganda kung ipakita mo sa mga tao na kaya mo ring magbenta ng maayos kahit maliit na negosyo lang to? Baka nga kaya ka lang sinusuportahan ng ibang tao dahil maganda ka." Napatingin si Adeng ng diretso kay Clarice. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng punan mula sa isang estranghero. Ngunit sa halip na patulan nito, malumanay siyang sumagot. "Salamat po sa inyong payo, pero sa tingin ko po, mahalaga rin ang pagkakaroon ng tiwala ng mga tao sa amin. Dahil sa sipag at tiyaga, hindi lamang po sa panlabas na anyo." Hindi nakasagot si Clarice ng mabilis. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng sagot mula kay Adeng. Sa halip, kumuha siya ng pera mula sa kanyang mamahaling pitaka at sinabing, "Sige, bibilin ko na tong bibingka mo para may madagdag ka sa kita mo at makabili ka ng mas maayos na lalagyan." Binigyan niya ng perang mas malaki kesa sa presyo ng paninda, ngunit hindi ito kinuha ni Adeng. "Pasensya na po, pero sapat na po ang tamang bayad. Hindi ko po kailangan tumanggap ng sobra." Napalunok si Clarice sa kahihiyan, ngunit pilit niyang nilunok ang galit. "Ganun ba? Aba, nakaka-proud pala sa maliit mong tindahan." Ngumiti si Adeng. "Hindi po sa pagiging proud, pero tinuro po sa akin ng nanay ko na ang pera ay pinaghihirapan. At naniniwala po ako na sapat na ang binabayaran ng mga mamimili kung ano lang po ang kaya nilang ibigay." Halos mag-init ang tenga ni Clarice sa sagot ni Adeng. Kitang-kita niya ang pagkakaiba nila. Isang simpleng babae na masaya na sa kung anong meron siya. At siya, nasa kabila ng yaman, ay tila hindi pa rin kontento. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang hindi magiging madali ang pagpapaalis kay Adeng mula sa buhay ni Leo. Habang papaalis si Clarice, naririnig pa niya ang tawanan ng mga mamimili sa paligid ni Adeng. Tila pinupuri ang kabaitan ng dalaga. Napakuyom siya ng palad. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang kabutihang yan. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, ginanap ang isang munting salo-salo sa paaralan kung saan nagtuturo si Leo. Ang pagtitipon ay para sa mga mag-aaral, magulang, at piling bisita na nakatulong sa mga proyekto ng paaralan. Isa si Adeng sa mga inimbitahan bilang pasasalamat ng guro kay Leo, na nagsabing si Adeng
ay isa sa mga inspirasyon niya sa kanyang pagtuturo. Sa simpleng puting bestida na hiniram niya mula sa isang kapitbahay, dumating si Adeng na halatang kinakabahan, ngunit masaya. Wala siyang masyadong kilala sa pagtitipon maliban kay Leo. Ngunit agad niyang naramdaman ng mainit na pagtanggap ng mga guro at magulang na naroon. Adeng, mabuti't nakarating ka. Masayang bati ni Leo nang makita niya itong papasok sa bulwagan. Nilapitan niya ang dalaga at inihatid sa isang mesa na malapit sa entablado. Salamat sa pagpunta. Alam kong busy ka sa tindahan pero gusto kong makita mo na mahalaga ka rin sa tagumpay ng mga ginagawa natin dito. Ngumiti si Adeng nang may halong hiya. Salamat sa pag-imbita, Leo. Hindi ko inaasahan na magiging bahagi ako ng ganitong okasyon. Ngunit sa di kalayuan, isang pares ng malamig na mata ang nakatutok kay Adeng. Si Clarice, na niyaya ni Leo na dumalo bilang isa sa mga sponsor ng paaralan, ay tahimik na nagmamasid mula sa kanyang upuan. Hindi niya maipaliwanag ang kumukulong damdamin habang nakikita ang masayang palitan ng ngiti ni Leo at Adeng. Bakit siya nandito? Bulong ni Clarice sa sarili habang hawak ang isang baso ng wine. Sa kanyang isipan, hindi karapat-dapat si Adeng na mapabilang sa ganitong uri ng pagtitipon. Para sa kanya, ang mga tulad ni Adeng ay dapat manatili sa kanilang lugar, malayo sa mundong ginagalawan niya at lalo na kay Leo. Habang patuloy ang programa, hindi napigilan ni Clarice na lapitan ng mesa kung saan nakaupo si Adeng. Agad niyang ipinakita ang kanyang ngiti, ngunit halata ang malamig na tono sa kanyang boses. Adeng, hindi ba? Napansin ko na parang espesyal ang trato sa'yo ni Leo. Mukhang close kayo. Nagulat si Adeng sa biglaang pagsulpot ni Clarice. Ngunit sa halip na magpakita ng kaba, magalang siyang ngumiti. Opo, matagal na po kami magkaibigan ni Leo. Kababata ko po siya. Ah, ganun ba? Sagot ni Clarice habang nakataas ang kilay. Ang swerte mo naman at naimbitahan ka sa ganitong okasyon. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na maging bahagi nito. Lalo na kung... Sandali siyang tumigil, tila iniisip ang mga susunod na sasabihin. Hindi naman ganap na kabilang sa mundo ng mga taong narito. Naramdaman ni Adeng ang pahiwatig ni Clarice, ngunit pinilit niyang maging mahinahon. Opo, malaking karangalan po para sa akin ang maging parte sa gabing ito. Isa po itong bihirang pagkakataon na nagpapasalamat ako kay Leo at sa mga guro dito. Ngumiti si Clarice, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Tama, mabuti na lang at may taong tulad ni Leo na handang tumulong sa mga nangangailangan. Napansin ni Leo ang pag-uusap mula sa malayo at agad na lumapit. Clarice, andito ka pala. Na-meet mo na ba si Adeng? Oo naman, Leo. Sagot ni Clarice, pilit ang ngiti. Napakamasunuring kausap ng kaibigan mo. Talagang ibang-iba siya sa mga bisita dito. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Leo. Alam niya ang tono ni Clarice at ang ibig sabihin nito. Clarice, mahina, ngunit seryoso niyang sabi. Hindi kailanman nasusukat ng yaman o estado ang halaga ng isang tao. Kung narito si Adeng, ibig sabihin ay nararapat siyang maging parte ng pagtitipong to. Napatingin si Adeng kay Leo. Bakasang pasasalamat sa kanyang mukha. Si Clarice sa kabilang banda ay halos hindi maipinta ang mukha. Pilit niyang hinawakan ang kanyang pride at ngumiti muli. Of course, Leo. Wala akong sinasabi na hindi ganon. Ngunit sa kanyang isipan, ibang usapan na ito. Habang bumalik siya sa kanyang upuan, tahimik niyang pinangako sa sarili na hindi niya hahayaang magpatuloy ang ugnayan ni Leo at Adeng. Makikita mo, Adeng, hindi ako titigil hanggang di kita natatanggal sa buhay ni Leo. Kinabukasan, matapos ang pagtitipon, hindi na mapakali si Clarice. Ang galit na nararamdaman niya para kay Adeng ay tila apoy na patuloy na lumalagablab. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng babae na sa kanyang tingin ay hindi karapat-dapat ay tila nagiging espesyal para kay Leo. Kinabukasan,
Sinadya niyang puntahan si Leo sa eskwelahan nito. Habang papasok si Leo sa kanyang silid-aralan, nakita niya si Clarice na naghihintay sa may pintuan. Nakapamewang ito at halata ang iritasyon sa mukha. "Clarice, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Leo habang papalapit. "Ano sa tingin mo, Leo?" sagot ni Clarice, malakas ang boses at puno ng emosyon. "Kailangan natin mag-usap." Napapuntong hininga si Leo at tumingin sa paligid. Iniisip na baka may makarinig sa kanila. "Sige, pero wag dito. Sumama ka sa akin." Dinala niya si Clarice sa isang bakanting opisina kung saan sila maaaring mag-usap ng pribado. Pagpasok nila, agad na nagsalita si Clarice. "Leo, bakit mo inahayaan ang babaeng yun sa buhay mo? Ano bang meron kay Adeng na wala ako?" Napakunot noo si Leo. "Anong ibig mo sabihin, Clarice? Kaibigan ko si Adeng. Matagal na kami magkaibigan. Simula pa nung bata kami." "Kaibigan?" Halos mapataas ang boses ni Clarice. "Leo, kitang-kita ko kung paano mo siya tingnan. Hindi lang siya basta kaibigan para sa'yo. At masakit isipin na mas pinipili mong bigyan ng oras ang tulad niya kaysa sa akin." Huminga ng malalim si Leo. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Clarice, makinig ka. Di ko iniisip ang estado ng buhay ng isang tao para bigyan sila ng halaga. Si Adeng ay isang mahalagang bahagi ng buhay ko. Pero hindi yun nangangahulugan na binabaliwala kita." "Hindi mo binabaliwala? Leo, ilang buwan na akong nagpapakita sa iyo ng interes. Ginagawa ko ang lahat para mapansin mo. Pero ano, lagi mo na lang akong tinatanggihan. Lahat ng tao kaya kong paikutin. Pero ikaw lang ang hindi ko makuha. At ngayon, ito pa ang mangyayari. Mas uunahin mo pa ang babaeng yon na walang maipagmamalaki maliban sa pagtitinda ng kakanin?" Nanginginig ang boses ni Clarice habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tahimik si Leo sa una. Ngunit hindi niya matiis ang ganitong pananalita laban kay Adeng. "Clarice," simula niya, matigas ngunit kalmado ang tono. "Di mo kailangang maliitin si Adeng o kung sino pang tulad niya para maipakita ang nararamdaman mo. Ang pag-ibig o pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa pera, estado o kung anong kaya mong ibigay. Ang mahalaga ay kung paano ka nakikitungo sa ibang tao." "Kung ganon, mahal mo siya?" tanong ni Clarice. Direkta ang tingin kay Leo. Bakas ang sakit sa kanyang boses. Hindi kaagad sumagot si Leo, ngunit ang katahimikan niya ay tila nagsalita na para sa kanya. Umiling si Clarice, bakas ang pagkadismaya at galit sa kanyang mukha. "Alam mo ba, Leo, kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Lahat ng gusto mo, kaya kong kunin. Pero mukhang mas gusto mong magsettle para sa isang taong wala namang maiaalok sa'yo." Tumayo si Leo. Halatang naiinis, ngunit pilit na pinapakalma ang sarili. "Clarice, di ko hinahanap ang yaman, kapangyarihan o anumang material na bagay. Ang hinahanap ko ay isang tao na may tunay na puso, may malasakit at totoo sa sarili niya. At nakita ko yun kay Adeng." Halos manlambot si Clarice sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking matagal niyang hinahangaan ay hindi kailanman naakit sa kanyang karangyaan at kagandahan. Sa halip, tila napalapit pa ito sa isang tao na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat. "Kung ganon, Leo, tandaan mo to," sabi ni Clarice bago lumabas ng silid. Pilit na pinipigilan ng luha. "Hindi pa tapos to. Hindi ko hayaang makuha ang isang tulad niya, ang isang bagay na nararapat para sa akin." Habang iniwan niya si Leo, tahimik na napaisip ang binata. Alam niyang ang mga susunod na araw ay hindi magiging madali. Lalo na kung magpapatuloy si Clarice sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang desisyon niyang ipaglaban kung ano ang totoo at mahalaga sa kanya. Ang pagkakaibigan at damdamin niya para kay Adeng. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Clarice ang kanyang galit at inggit kay Adeng. Nais niyang ipahiya ang dalaga sa harap ng lahat at ipakita na hindi ito nararapat sa atensyon ni Leo.
Sa isip ni Clarice, kailangan niyang gumawa ng isang plano na hindi lamang sisira sa imahe ni Adeng, kundi magpapakita rin sa lahat kung sino talaga ang nararapat na ituring na espesyal. Naghanda si Clarice ng isang engranding party sa kanilang bayan. Isang pagdiriwang na bukas sa lahat, ngunit may layunin siyang lihim. Ginamit niya ang impluwensya ng kanilang pamilya upang gawing napakagarbo ng selebrasyon. May banda, magagarang dekorasyon, at masasarap na pagkain. Ipinakalat niya ang balita na lahat ng taga-baryo ay inaanyayahan, mula sa mayayaman hanggang sa mahirap, at sinigurado niya na makakarating ang balita kay Adeng. Bago pa man ang araw ng salo-salo, sinadya ni Clarice na magpakita ng bait kay Adeng. Lumapit siya sa tindahan ng dalaga at nagkunwaring nagbago ng tono. "Adeng," bungad niya na may pilit ng ngiti. "Alam mo, napansin kong napakasipag mo at mabuti kang tao. Kaya naisip ko, bakit hindi ka imbitahan sa isang espesyal na salo-salo na inihanda ko para sa buong baryo? Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong makisalamuha sa mas maraming tao." Nagtataka man, nagpasalamat si Adeng. "Salamat po, Miss Clarice. Hindi ko po inaasahan. Pero malaking karangalan pong maimbitahan sa inyong salo-salo." Habang papalayo si Clarice, hindi niya mapigilang ngumiti ng may kasamaan. Sa kanyang isip, handa na ang kanyang plano. Sa gabing iyon, ipapakita niya sa buong bayan kung gaano kababa si Adeng at kung bakit hindi ito nararapat kay Leo. Ang gabi ay maliwanag, puno ng musika at saya sa paligid. Ang lahat ng tao sa bayan ay dumalo sa ingrading pagtitipon ni Clarice, mula sa mga mayayaman hanggang sa pinakapayak na residente. Ang lugar ay puno ng magagarang ilaw at dekorasyon, at ang bawat isa ay naroon upang masaksihan ng tila isang malaking pagdiriwang. Dumating si Adeng, nakasuot ng kanyang pinakabagong damit na regalo ng kanyang ina. Bagamat hindi marangya, malinis at maayos ang kanyang anyo. Marami ang bumati sa kanya, dahil kilala siya sa kanilang baryo bilang mabait at masipag. Ngunit sa gitna ng saya, naroon si Clarice. Nakatingin mula sa isang sulok, hinihintay ang tamang pagkakataon. Nang makapasok na si Adeng, agad siyang nilapitan ni Clarice. "Adeng, ang ganda mo ngayong gabi." Bati niya nang may pilit na tono. "May inihanda akong espesyal na aktibidad para sa ating lahat. Pero ang highlight ng gabing to ay ang sayaw. Gusto ko sanang ipakita sa lahat kung gaano kakahusay. Ano, Adeng, sumayaw ka para sa amin?" Nagulat si Adeng. "Sumayaw? Miss Clarice, pasensya na po pero hindi po ako marunong sumayaw sa harap ng maraming tao." "Adeng, huwag kang mag-alala," sagot ni Clarice. Pilit na hinihikayat ang dalaga habang iniikot ang kanyang braso sa balikat nito. "Madali lang to. Sa totoo lang, espesyal to para sa lahat ng narito. Isa tong paraan para ipakita ang talento ng mga tao sa ating baryo." Napansin ni Adeng ang mga mata ng mga tao sa paligid. Nakatangin sa kanila. Naghihintay ng kanyang sagot. Ayaw niyang mapahiya si Clarice o magmukhang bastos sa harap ng maraming tao. Kaya napilitan siyang pumayag, kahit labag sa loob niya. Habang ang musika ay nagsimula ng tumugtog, si Clarice ay tumayo sa entablado at nagsalita gamit ang mikropono. "Mga kababayan, ngayong gabi, ipapakilala ko sa inyo ang isang natatanging bisita. Si Adeng, na laging nagbibigay ng kasiyahan sa atin sa kanyang tindahan ng kakanin, ay magpapakita ng kanyang natatanging talento. Palakpakan natin siya." Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Adeng. Nararamdaman niya ang kaba at takot. Ngunit napilitan siyang pumunta sa gitna. Hindi niya alam na ang musikang tinutugtog ay sinadyang gawing mas mahirap sundan. Mabilis, magulo, at hindi angkop sa simpleng sayaw. Habang siya ay sumusubok na sumayaw, narinig niya ang unti-unting bulungan ng mga tao. Ang ilan ay tumatawa, ang iba ay halatang naguguluhan. Si Clarice, sa kabilang banda, ay tahimik na nagbubunyi. Ang kanyang plano ay nagtatagumpay. Sa kanyang isipan, sa wakas, makikita nila na ang babaeng to ay hindi bagay sa mundo namin ni Leo.
Ngunit sa gitna ng pagtawa at bulungan, tumayo si Leo mula sa kanyang kinauupuan. Agad niyang pinuntahan si Adeng. Hinawakan ang kanyang kamay at nagsalita sa mikropono. Tama na. Hindi kailangang ipahiya ang isang tao para lang magmukhang mas mataas ang iba. Natahimik ang buong lugar. Tinitigan ni Leo si Clarice. Baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Clarice, hindi ganito ang ibig sabihin ng tunay na pagdiriwang. Kung ang layunin nito ay manira ng ibang tao, mas mabuti pa, itigil na to. Namula si Clarice sa kahihiyan. Hindi niya inasahan na si Leo mismo ang papalag sa ginawa niya. Sa halip na magalit, nagbigay si Adeng ng mahinahong ngiti at tumingin kay Leo. Salamat Leo, pero ayos lang. Alam kong hindi ako perpekto at hindi ko kailangang ipakita na magaling ako sa harap ng iba. Dahil sa tapang ni Adeng at sa pagtatanggol ni Leo, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang pumalakpak. Hindi para sa kahihiyan ni Adeng, kundi para sa kanyang kababaang loob. Sa gabing iyon, lalo pang naging maliwanag para kay Leo kung sino ang tunay na mahalaga sa kanya. At iyon ay hindi si Clarice. Habang nagaganap ang tensyon sa pagitan ni Adeng, Clarice at Leo, sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang tahimik na nakamasid sa buong eksena. Siya si Don Alejandro Montesantos, ang nakatatandang kapatid ng ama ni Clarice. Isang kilalang negosyante at ginagalang sa kanilang angkan. Si Don Alejandro ay bihirang magpakita sa mga pampublikong pagtitipon. Ngunit sa gabing iyon, naisipan niyang dumalo upang masaksihan ang inihandang piging ng kanyang pamangkin. Habang pinagmamasdan niya ang pagtatanggol ni Leo kay Adeng at ang kahinhinan ng dalaga, biglang napako ang kanyang tingin sa mukha ni Adeng. Sa bawat galaw at ekspresyon nito, unti-unti siyang nadadala sa isang nakalipas na alaala. Ang imahe ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Halos hindi siya makapaniwala. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila humihigpit ang hangin sa paligid. Hindi maaari, ngunit ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti, napakakilala. Bulong niya sa sarili. Si Elena, ang kanyang asawa, ay pumanaw mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Siya ang tanging babaeng minahal ni Don Alejandro. Ngunit dahil sa trahedya ng kanilang buhay, hindi sila nagkaroon ng anak. Ang pagkawala nito ang siyang nagpalungkot sa kanya ng maraming taon. Ngunit ngayon, sa gitna ng kaganapan, narito ang isang dalaga na hindi lamang hawig kay Elena, kundi pati ang pagkilos at simpleng kagandahan nito ay tila ginising ang alaala ng kanyang minamahal. Agad niyang tinawag ang kanyang tauhan na si Ramon, na palaging nasa kanyang tabi. Ramon. Mahinang tawag niya habang hindi pa rin inaalis ang kanyang tingin kay Adeng. Sino ang babaeng yun? Yung nasa gitna? Yung pinagtatanggol ng lalaking yun? Ah, siya po si Adeng, Don Alejandro. Sagot ni Ramon, medyo nagtataka sa tono ng boses ng kanyang amo. Isa siyang tindera ng kakanin sa baryo. Kilala siya sa pagiging masipag at mabait. Bakit po ninyo natanong? Adeng. Ulit ni Don Alejandro sa pangalan. Tila ninanamnam ang tunog nito. Ramon, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Naguluhan si Ramon sa biglang interes ng kanyang amo, ngunit tumango na lamang. Opo, Don Alejandro. Ako na po ang bahala. Habang nagpapatuloy ang gabi, hindi na alis ang tingin ni Don Alejandro kay Adeng. Sa kanyang isipan, naglalaro ang posibilidad na maaaring may koneksyon ang dalaga sa kanyang nakaraan. Paano kung may kinalaman siya kay Elena? Bakit gano'n ang pagkakahawig nila? Hindi niya napigilan ang sarili. Nang matapos ang kaganapan, tahimik niyang inutusan si Ramon na lapitan si Adeng at alamin kung saan ito nakatira. Alam niyang kailangan niyang makausap ang dalaga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Don Alejandro ang kakaibang sigla sa kanyang puso. Isang bagay na matagal na niyang naiwaksi mula nang mawala si Elena. Sinunod ni Ramon ang utos ni Don Alejandro na imbestigahan ang buhay ni Adeng. Sa loob ng ilang araw, maingat niyang sinuyod ang baryo. Nagtanong-tanong sa mga tao
at tinipo ng bawat detalye tungkol sa dalaga. Sa kabila ng pagiging simpleng tindera at kilala sa pagiging masipag at mabait, may isang natuklasan si Ramon na tila magbabago ng lahat. Ampon lamang si Adeng. Nang malaman ito ni Don Alejandro, halos hindi siya makapaniwala. Kung ampon siya, ibig sabihin, may posibilidad na may koneksyon siya kay Elena. Pero, paano? Naging mas determinado siya na alamin ang katotohanan. Sa parehong araw, dumalaw si Ramon sa bahay ni na Adeng upang personal na makausap si Aling Clara. Hindi niya ipinaalam ang tungkol kay Don Alejandro. Ngunit sa kanyang pagtatanong, unti-unting nailabas ni Aling Clara ang isang lihim na matagal na niyang tinatago. Habang nag-uusap sina Ramon at Aling Clara, tahimik na nakaupo si Adeng sa isang sulok. Nagtataka kung bakit tila seryoso ang kanilang usapan. Nang direktang tanungin ni Ramon tungkol sa pinagmulan ni Adeng, nanlamig si Aling Clara. Hindi niya agad makuhang magsalita, ngunit nang magtagal, nagpaubaya siya. Hindi ko siya tunay na anak. Mahinang sabi ni Aling Clara habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Natagpuan ko si Adeng noong siya'y sanggol pa lamang. Iniwan siya sa labas ng simbahan sa bayan. Mga 20 taon na ang nakalilipas. Nagulat si Adeng sa narinig. Inay, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Bumuntong hininga si Aling Clara bago nagpatuloy. Anak, hindi ko na ito kailanman na ikwento sa'yo dahil ayokong maramdaman mo na hindi kita mahal. Pero oo, natagpuan kita sa labas ng simbahan. May maliit kang basket noon at isang sulat na nagsasabing, pakialagaan ang batang ito. Wala nang ibang impormasyon. Hindi ko alam kung sino ang mga magulang mo. Pero sa araw na iyon, nagdesisyon akong akuin ka bilang akin. Nagbalik ang alaala kay Aling Clara. Ang gabing iyon na may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na iyak mula sa labas ng simbahan. Sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi niya maatim na iwanan ng sanggol. Kaya, isinama niya ito pauwi at itinaas bilang sarili niyang anak. Hindi niya kailanman pinagsisihan ang desisyong iyon dahil si Adeng ang naging liwanag ng kanyang buhay. Pero inay, sambit ni Adeng habang tumutulo ang kanyang luha. Kahit hindi niyo po ako tunay na anak, kayo ang tumayong ina ko. Kayo ang nag-aruga at nagmahal sa akin. At para sa akin, Nay, kayo ang totoong pamilya ko. Naiyak si Aling Clara sa sinabi ni Adeng. Anak, mahal na mahal kita. Kaya kahit kailan, hindi ko itunuring na ampon kita. Ikaw ang naging buhay ko. Sa gitna ng emosyonal na usapan, tahimik na nagpaalam si Ramon upang dalhin ang balita kay Don Alejandro. Habang pauwi, iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang amo sa bagong impormasyon. Nang marinig ni Don Alejandro ang kwento mula kay Ramon, tila may mabigat na bumagsak sa kanyang dibdib. Iniwan sa simbahan. Bulong niya, tila nagmumuni-muni. Naalala niya ang isang malagim na alaala mula sa nakaraan. Ang araw na pumanaw si Elena, na may bitbit na lihim. Bago mamatay si Elena, minsang sinabi nito sa kanya, kung may mangyari man sa akin, Alejandro, may isang lihim na kailangan mong malaman. Pero baka hindi pa ito ang tamang oras. Hindi na ipaliwanag ni Elena ang kanyang sinabi dahil sa biglaan nitong pagkamatay. Ngunit ngayon, tila ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakaugnay. Paano kung ang sanggol na iniwan sa simbahan ay may kinalaman kay Elena? Paano kung si Adeng ang bunga ng isang nakatagong kwento mula sa nakaraan? Ramon, utos ni Don Alejandro. Dalhin mo sa akin si Adeng. Kailangan kong makausap ang batang yon. Sa sumunod na araw, dumating si Ramon sa bahay ni na Adeng upang ipaalam ang imbitasyon ni Don Alejandro. Nagulat si Adeng at Aling Clara. Ngunit dahil sa respeto,
pumayag silang magpakita. Sa mansyon ni Don Alejandro, natagpuan ni Adeng ang matandang lalaki na tila hindi mapigilang titigan siya habang papalapit. Adeng. Mahina, ngunit puno ng emosyon na bungad ni Don Alejandro. Ikaw ba ang batang iniwan sa simbahan? 20 taon na ang nakakalipas. Opo, sagot ni Adeng, bagamat naguguluhan. Hindi mapigilan ni Don Alejandro ang paghawak sa kanyang dibdib, habang patuloy na nakatitig kay Adeng. Ang mukha mo, ang ngiti mo, napakalapit kay Elena. Ang yumaong asawa ko. Kailangan malaman natin ang katotohanan. Bagamat naguguluhan si Adeng, naramdaman niya ang bigat ng emosyon ni Don Alejandro. Sa kanyang isipan, maaari na ang pagkakakilanlan niya ay mas malalim pa kaysa sa kanyang naisip. At sa puntong iyon, nagsimula ang isang mas malaking paghahanap sa kanyang tunay na pinagmulan. Sa gabing hindi mapakali si Don Alejandro, binalikan niya ang kanyang lumang silid kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Habang binubuksan ang isang kahon na puno ng mga lumang larawan at sulat, napansin niya ang isang sobre na hindi pa niya nabubuksan. Ang pirma sa sobre ay kay Elena at halatang isinulat ito ilang araw bago siya pumanaw. Napansin ni Don Alejandro na bahagyang kupas na ang tinta, ngunit malinaw pa rin ang bawat salita. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat at habang binabasa ito, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang nilalaman ng sulat, Mahal kong Alejandro, kung nababasa mo ang sulat na ito, nangangahulugan na hindi ko na naipaliwanag sa iyo ang isang bagay na matagal kong itinago. Hindi ko nagawang sabihin sa iyo noon dahil natatakot at nangangamba ako. Alam kong hindi mo ako kailanman huhusgahan, ngunit iniisip kong mas mabuti na hindi ka na madamay sa bigat ng lihim na ito. May anak tayo, Alejandro. Isang batang babae. Ngunit noong araw na isinilang ko siya, napilitang ilayo siya mula sa atin. May mga tao na nais siyang saktan. Mga taong ayaw makita ang ating pamilya na magtagumpay. Sa takot ko para sa kanyang kaligtasan, iniwan ko siya sa simbahan sa bayan, kasama ang isang liham na nagsasabing alagaan siya ng sino mang makakita. Hindi ko ginustong mangyari ito, Alejandro. Ngunit yun lamang ang paraang alam kong magagawa ko upang mapanatili siyang ligtas. Kung sakaling matagpuan mo siya, sana mabigyan mo siya ng pagmamahal na hindi ko naibigay. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ko alam kung kailan darating ang araw na magtatagpo kayo. Ngunit alam kong siya ang magbibigay sa iyo ng liwanag sa mga susunod na araw. Paalam, mahal ko. Palagi kitang mamahalin. Sana mapatawad mo ko. Elena. Nanginginig ang kamay ni Don Alejandro habang hawak ang sulat. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? O pagkabigla? Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang matinding pag-asa. May anak ako. Si Adeng. Maaaring siya ang batang yun. Agad niyang inutusan si Ramon na muling suriin ang lahat ng detalye sa buhay ni Adeng. Sinabi niyang kailangang malaman nila ang eksaktong araw at lugar kung saan natagpuan si Adeng. Sa sumunod na araw, nagtungo si Don Alejandro at Ramon sa simbahan kung saan iniwan si Adeng. Habang pinagmamasdan ng paligid, bumalik sa kanya ang alaala ng simbahan noong araw na iyon. Ang tahimik na lugar kung saan madalas silang magdasal ni Elena. Tila naging malinaw ang bawat detalye. Ang sulat, ang oras, at ang dahilan kung bakit iniwan ni Elena ang kanilang anak. Hindi nagtagal, nakumpirma nila mula sa simbahan na ang sanggol na iniwan 20 taon na ang nakakalipas ay eksaktong tumutugma sa kwento ni Elena. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, puno ng pag-asa at pananabik. Sa wakas, natagpuan na niya ang nawawala niyang anak. Pag-uwi sa mansyon, tinawag ni Don Alejandro si Adeng at Aling Clara. Sa pagkakataong ito,
Hawak niya ang sulat ni Elena. Bagamat hindi pa niya pinapahayag ang lahat, may determinasyon siyang ibahagi ang natuklasan. Adeng, bungad niya, baka sa mukha ang seryosong emosyon. May nais akong ibahagi sa iyo. May natuklasan ako na maaaring magbago ng buhay mo. Habang nakatitig si Adeng kay Don Alejandro, naramdaman niya ang susunod na sasabihin nito ay magdadala ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ngunit handa ba siyang harapin ang katotohanan? Sa kanyang isipan, ang tanong na matagal nang naglalaro ay muling bumalik. Sino ba talaga ako? Sa puntong ito, nagsimula ang mas malalim na paglalantad ng kwento ni Adeng at ang kanyang koneksyon kay Don Alejandro. Matapos basahin ang sulat ni Elena at makumpirma ang mga detalye mula sa simbahan, hindi na mapakali si Don Alejandro. Bagamat lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Adeng bilang kanyang anak, alam niyang kailangan ng konkretong patunay. Agad siyang nagdesisyon na kumuha ng DNA test upang tuluyang malaman ang katotohanan. Sa mansyon ni Don Alejandro, tahimik na nakaupo si Adeng at si Aling Clara sa harap ng matanda. Halatang kinakabahan si Adeng habang hawak ni Aling Clara ang kanyang kamay bilang suporta. Adeng, panimula ni Don Alejandro, malumanay ang boses, ngunit bakas ang bigat ng emosyon. Marami akong natuklasan tungkol sa iyong nakaraan. Batay sa mga impormasyon na nakuha ko, may posibilidad na ikaw ang anak na matagal ko nang hinahanap. Nagulat si Adeng sa narinig. Anak? Pero paano po? Hindi ko po lubos maisip. Ipinaliwanag ni Don Alejandro ang nilalaman ng sulat ni Elena at ang mga detalye mula sa simbahan. Hindi maipaliwanag ni Adeng ang nararamdaman. Halo-halong emosyon ng gulat, pagdududa at pananabik. Adeng, hindi ko nais pilitin ka, ngunit nais kong makasiguro. Kung papayag ka, gusto kong magpa-DNA test tayo upang malaman kung ikaw nga ang anak ko. Sabi ni Don Alejandro. Tumango si Adeng, bagamat may kaba. Kung iyon po ang paraan para malaman ang katotohanan, handa po akong sumubok. Kinabukasan, dinala sina Don Alejandro at Adeng sa isang pribadong klinika sa lungsod upang kunan ng dugo para sa pagsusuri. Tahimik ang dalawa habang hinihintay ang proseso, ngunit bakas ang tensyon sa kanilang mga mata. Sa tabi ni Adeng, si Aling Clara ay patuloy na nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Anak, ano man ang resulta, tandaan mo, mahal kita. Sabi ni Aling Clara habang pinipisil ang kamay ni Adeng. Tumango si Adeng, bagamat hindi niya maiwasang mag-isip. Paano kung totoo to? Paano magbabago ang buhay ko? Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, naramdaman niya ang sinseridad ni Don Alejandro na tila nagpapagaan sa kanyang nararamdaman. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang resulta ng DNA test. Sa muling pagkikita ni na Don Alejandro, Adeng at Aling Clara, dala ni Ramon ang sobre na naglalaman ng sagot. Bakas ang kaba sa mukha ni Don Alejandro habang unti-unti niyang binubuksan ang sobre. Binasa niya ang resulta ng tahimik, ngunit makikita ang unti-unting pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya at tumingin kay Adeng. Hawak pa rin ang papel. Adeng, mahinang sabi niya, ngunit puno ng emosyon. Hindi na natin kailangang magduda. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang nawawala kong anak. Nanatili si Adeng na tahimik. Tila hindi pa lubos na nauunawaan ang narinig. Ngunit nang lumapit si Don Alejandro at mahigpit siyang niyakap, unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nakapagsalita. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang init ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang pamilya. Si Aling Clara, bagamat naluluha, ay ngumiti at tumayo mula sa kanyang upuan. Adeng, anak, ito na ang pagkakataon mo. Hindi ko man ikaw tunay na dugo pero palagi kong alam na ikaw ay espesyal.
Si Don Alejandro ay tumingin kay Aling Clara at sinabing, "Clara, maraming salamat sa pagpapalaki kay Adeng. Hindi ko alam kung anong nangyari kung hindi mo siya inalagaan. Utang ko sa iyo ang buhay niya." Matapos makumpirma ang resulta ng DNA test, agad na nagdesisyon si Don Alejandro na ihanda ang pagpapakilala kay Adeng bilang tunay na anak at tagapagmana ng Monte Santos. Gayunpaman, alam niyang hindi ito magiging madali, lalo na at maraming miyembro ng pamilya ang maaaring tumutol. Sa harap ng lahat ng ito, si Adeng ay nanatiling mapagpakumbaba. Sa kabila ng pagbabago ng kanyang pagkakakilanlan, nanatili siyang nakatapak sa lupa. Iniisip pa rin ang mga aral na itinuro ni Aling Clara sa kanya. Ngunit alam niya na ang bagong kabanatang ito ay magdadala ng mas malaking hamon at responsibilidad sa kanyang buhay. Matapos ang matagumpay na DNA test na nagpatunay na si Adeng ang tunay na anak ni Don Alejandro, agad niyang ipinaabot ang balita sa kanyang mga kamag-anak. Nagdesisyon si Don Alejandro na magdaos ng isang ingranding pagtitipon sa kanilang malawak na mansyon upang opisyal na ipakilala si Adeng bilang anak at tagapagmana ng angkan ng Monte Santos. Ang mansyon ng Monte Santos ay napuno ng mga magagarang dekorasyon, chandeliers at nakalatag na pulang alpombra. Ang lahat ng miyembro ng pamilya, mula sa malalayong kamag-anak hanggang sa pinakamalalapit ng mga kaibigan, ay dumalo sa okasyon. Kilala ang Monte Santos bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Kaya, ang balita ng pagtitipon ay mabilis na kumalat. Habang abala ang lahat sa pagsasaayos, si Adeng ay tahimik na nag-iisip sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng simple ngunit eleganteng puting bestida na ibinigay ni Don Alejandro. Bagamat napakaganda ng kanyang anyo, halata sa kanyang mukha ang kaba. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Mula sa pagiging isang simpleng tindera hanggang sa pagiging anak ng pinakamayaman sa kanilang angkan. "Adeng, kaya mo to," sabi ni Aling Clara na tumayo sa tabi niya at inayos ang kanyang buhok. "Hindi ko man alam kung paano ka napunta sa mundo ng mga Monte Santos, pero isa lang ang sigurado ko. Karapat-dapat ka sa lahat ng biyayang ito." Ngumiti si Adeng at niyakap si Aling Clara. "Inay, kahit anong mangyari, kayo pa rin ang itinuturing kong tunay na ina. Hindi magbabago yun." Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Don Alejandro sa harap ng entablado. Tumahimik ang buong lugar habang iniangat niya ang mikropono. Ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya. Umaasang maririnig ang balita na magpapayanig sa kanilang pamilya. "Mga kaibigan, kapamilya at kasama sa buhay, isang malaking karangalan na ipakilala ko sa inyong lahat, ang pinakamamahal na anak." Panimula ni Don Alejandro, halatang may bahid ng emosyon sa kanyang boses. "Sa matagal na panahon, akala ko ay nawala na siya sa akin. Ngunit sa tulong ng Diyos at ng tamang pagkakataon, narito siya ngayon. Kilalanin ninyo, si Adeng Monte Santos, ang aking anak at ang tagapagmana ng ating pamilya." Nagulat ang karamihan sa narinig. Ang ilan ay nagbulungan, habang ang iba ay halatang hindi alam kung paano tatanggapin ang balita. Sa unti-unting pag-akyat ni Adeng sa entablado, tahimik siyang pinalakpakan ng ilan. Ngunit ramdam niya ang tensyon mula sa mga miyembro ng pamilya, lalo na kay Clarice at sa kanyang mga magulang. Sa isang sulok, halos hindi makapaniwala si Clarice sa kanyang narinig. Ang simpleng tendera na kanyang kinamuhian ay ngayon opisyal na ipinakilala bilang anak ng kanyang pinakamakapangyarihang tiyuhin. "This is impossible," bulong ni Clarice sa sarili habang mahigpit na hawak ang kanyang baso. "Hindi maaari siyang tagapagmana. Isang pagkakamali ito." Sa tabi niya, ang kanyang ina na si Doña Margaret ay napailing. "Clarice, mag-ingat ka. Huwag mo hayaan ang emosyon mo na magpatalo sa iyo. Kung totoo ang sinasabi ng iyong tiyuhin,
Wala tayong magagawa kundi tanggapin to. Ngunit hindi nangangahulugan na papayag tayo ng ganito na lamang. Habang nasa entablado, tahimik ngunit puno ng emosyon si Adeng. Malumanay siyang nagsalita sa mikropono, bagamat halata ang kanyang kaba. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Simula niya habang nakatingin sa mga bisita. Ang lahat ng ito ay bago para sa akin. Ngunit nais ko pong ipangako na gagamitin ko ang pagkakataong ito hindi lamang para sa sarili ko, kundi para makatulong sa iba. Lumaki po ako sa simpleng pamumuhay at kahit sa mundong ito ako napunta, hindi ko po kailanman kakalimutan kung saan ako nagmula. Pinalakpakan siya ng marami sa kanyang sinabi, ngunit ramdam niya na may ilan pa rin na hindi masaya sa kanyang presensya. Pinilit na Adeng ng umiti, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaking hamon. Sa pagtatapos ng gabi, habang papalayo ang mga bisita, tumabi si Don Alejandro kay Adeng. Anak, proud ako sa iyo. Alam kong hindi magiging madali ito, ngunit lagi mong tandaan, nandito ako para sa iyo. Niyakap siya ni Adeng. Salamat po, Ama. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Niyakap ni Adeng ang bagong yugto ng kanyang buhay, puno ng pasasalamat at pananabik sa mga darating na araw. Bagamat bago para sa kanya ang karangyaan at pangalan bilang anak ni Don Alejandro Montesantos, nanatili siyang mapagpakumbaba at tapat sa mga aral na itinuro sa kanya ni Aling Clara, ang inang nagpalaki at nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, naroon si Aling Clara, tahimik ngunit matatag na nagbibigay ng suporta sa kanya. Hindi kailanman naramdaman ni Adeng na nawalan siya ng ina. Sa halip, lalong tumibay ang kanilang samahan na parang walang nagbago sa pagitan nila. Gayon din, si Don Alejandro, bagamat bago pa lamang nilang natutuklasan ang kanilang relasyon bilang mag-ama, ay palaging nariyan upang gabayan at iparamdam kay Adeng na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mainit na suporta at sinseridad ay nagbigay kay Adeng ng lakas ng loob na harapin ang mga bagong responsibilidad bilang bahagi ng pamilya Montesantos. Sa kabila ng mga bagong hamon at mga mata ng mundo na nakatuon sa kanya, nanatili si Adeng sa lupa. Palaging iniisip ang kanyang pinagmulan at ang mga taong naging bahagi ng kanyang simpleng buhay noon. Sa kanilang tahanan, madalas na magkasama sina Adeng, Aling Clara at Don Alejandro. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tawanan, kwentuhan at pagmamahal. Isang pamilya sa kabila ng hindi inaasahang pagkakataon ay nagkakilala at muling nabuo. Habang pinapanood ni Adeng ang kanyang ama at ina na nagkukwentuhan, naramdaman niya ang isang uri ng kasiyahan na hindi mababayaran ng anumang kayamanan. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng isang mas magandang buhay. Hindi dahil sa yaman o pangalan, kundi dahil sa pagmamahal at suportang nakapaligid sa kanya.